Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Yes! Ayan! Hello mga kapatid! Ito ang programa na ang lagi misyon ang pagbatiin ang magkakagalit. Of course, Donita knows, babandera para sa grupong kalmado lang, pero palaban ang team puti! Ito ang talakserye with a heart. Ral Santiago po kasama ang mga sure bolang gigil, ang Team Pula! Tara na, diretso na. Ito ang Face-to-Face Harapan! Payo nila ay walang halong pambobola, pawang katotohanan lang, our harapang tagapayo. Seryosong usapan ang batas, kaya kailangan mo ng dekalibreng abogado. Siya na yan, our legal authority, Attorney Lorna Capunan. Ito naman, ang kanyang paggabay laging ayon sa aral ng Biblia. Our spiritual advisor, Love Counsel, Dr. Love, Brother June Banat. Prioridad niya ang ating kalusugan ng kaisipan. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Sa bawat pagsubok ng buhay, makakagaan talaga kung may kaagapay. Kaya naman, all ears siyang makikinig anumang kwento at hinaing mo. Narito na ang pambasang atin ng masa! Corina Sanchez! Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Thank you naman. Thank you naman. Alam mo nga, sa pakikinig ko sa dami ng mga hinaing ng mga taong bayan, parang kailangan ko na ng session kay Doc Camille. Doc Camille, gagawa tayo ng session. Nasisiraan na ako ng bait. Ayun. Huwag naman sana. Okay. Susubukan na naman nating gamutin ang buong mundo. Inggitan na nauwi sa agawan ng kaibigan. Ang kaibigan, pinag-aagawan din ng kaibigan. May ganon. May ganon talaga. Kampihan. Oo. Yan ang issue na haharapin natin ngayong hapon. Sa tindi na kasi ng hidwaan ng dalawang grupong ito, o bakit dalawang grupo? Nauwi na sa Pikunan at Jombagan. Oh my! Ang pambubuli ng inirereklamo. Kaya ang masaya sanang laro ng volleyball, naging bully ball. Si Dan po kasi masyado siyang bully sa volleyball. Onting pagkakamalian po, nanlalait na po siya. Kagaya po nung kay Alexa, sinabihan niya po ng sports lang naman po yung volleyball. Sa larong volleyball, sina Alexa at Denden ay nagkasagutan dahil sa sobrang masasakit na salita na binitawan. Si Alexa po kasi masyadong sensitive. Sa larong volleyball po, dapat mahaba po yung pasensya. Huwag kagad magagalit. Ma-serve kaya ng tamang bola at may block ang pambubuli sa set ng laro nila? Ayun pala ang nangyari. Pero masimayin pa natin ha. Eto, handa na siyang harapin ang nambubuli daw sa kanya dahil sa inggit. O eto na, si Alexa, humarap ka na. Hi po, magandang umaga po sa inyo lahat. Akala ko ba
volleyball ang pinag-uusapan natin dito. Bakit napunta sa modeling? Ay, ano po, sa totoo lang po, hindi naman po talaga kami mag-aabot at magpapang-abot nung naglalaro kami recently last month lang po. Nag-start po talaga yung noong 2022 na nagkaroon po ng barangay pageant dun sa amin, sa lugar namin. And then nanalo po ako. Then nasundan ng 2023, nanalo din po ako. Then 2024, nag-first runner-up po ako. Ay, taray. Oh, wow, taray! And then, every year po na contest sa amin is unplaced po siya. Hindi po siya nakakapasok ng top 10 or semi-finalist. And then, nag-start po yun na parang pinaringgan po nila ako na niluluto ko daw. Ay, Since- paano mo naman gagawin yun? Since parang hakot ako palagi ng awards kasi yung manager ko nga todo effort din since may manager po ako sa Miss Gay. And then, nag-start po yun nung 2022 hanggang lumala ng lumala. Yung mga kaibigan namin na every time na nakakasalubong niya, binubuli niya. Tapos kapag nagiinuman sila, minsan kapag lasing na siya, binabato niya ng bote. Ganun po. Tapos, one time, after po ng parang rehearsal po namin doon sa pageant, kasi magkaka-pageant po kami, tapos pumunta po kami ng court, parang nagkaroon po ng invitation na maglaro pustahan, patmani. And then parang nagkaroon po talaga ng final decision na crucial game po kasi. Crucial game, tapos nagkaroon ng decision na parang i-dead ball, parang i-clear muna yung laro. Tapos ayaw niya po pumayag na parang nagkakabulian na kami every time na nakakapuntos yung team namin. Na parang apektado siya kasi hindi sila nakakascore na. Tapos hanggang lumala na po sa nag-abutan, na hinablot po yung kasama ko. Siyempre, hindi naman po ako papayag na hablutin din. Tapos naghablutan na po kami. Tapos ayun, parang nagkasumbatan na po kami. Pero ikaw nakakaramdam ka rin ng sakit, syempre. Opo, masakit po every time na maririnig mo yung pambubuli galing sa kapwa mo din. Na hindi naman din siya ganun kaganda. Sabi ba? Ganon! Laban. Sakto lang din naman siya. Parang hindi Diba? siya nasasaktan. Yes. Kasi, Parang oo. di ba, kung mang-aasar ka, mangbubuli ka, dapat may sapat kang ganda. Tingin mo ba yun yung dahilan kung bakit hindi siya nananalo dahil hindi siya kaganda-ganda? Abay, mahal ko sa kanya, pero para sa akin, isa yun sa mga rason kung bakit hindi siya nananalo. Kulang daw sa blush on. Anong pinabubuli niya sa'yo? Anong binubuli niya sa'yo? Kadalasan siya sabi niya, pangit daw po, payat, tapos parang late bloomer daw po. Sabi ko, paano ko magiging late bloomer? Eh, lagi nga akong ahead sa'yo. Tama eh, di ba? Well, yan ang kanyang panig, panig niya yan. Pero, teka muna sandali, yung pambubuli yung tinatanong ni Donita, ano yung parinig? Pagkatapos, nang babato, sabi mo? Sa akin naman po, hindi siya naging physical. Kasi nagkaabutan lang po kami last month dahil nga po sa volleyball. Pero yung pambubuli niya po, yung pang-discriminate niya is verbal po talaga yung sinasabi every time na magkukrus yung landas namin. Tapos kapag nasa isang party kami, parang birthday ng friend ko, tapos parang invited siya, nagpaparinig siya ng gano'n na, tapos hindi ko na lang pinapansin. Kasi nonsense siyang kausap, tsaka hindi dapat siya pinapatulan. Ayun. Ganon. Heto na yung bully daw. Bully daw dahil biter-biteran, panig naman ng inirereklamo. Den, humarap ka na. Den. Alam mo ka mo, bakla? Ako ba reklamo mo? O bakit? Bakit mukha mo, di ba? Ambisyosa ka. Patay gutom ka nga eh. Ambisyosa ka? Bakla para sabihin ko sa'yo, mas naganda ako sa'yo, mas mukha akong babae sa'yo, Sabi mo yan, sabi mo yan. Diba? Ambisyosa ka, magsalamin bakla. ka. Magsalamin ka. Maganda ka, di ba? Magsalamin ka. Maganda ako, mas naganda ako sa'yo. Salamin ka, maganda ka. Ambisyosa ka. Magsalamin ka, maganda ka, di ba? Ang lakas-lakas mo mabuli. Baka sinungaling ka, ano nga pinagsasabi mo ano, bakla? Naluluto ka na, Miss Gay, bakla, ambisyosa ka! Bakla, ikaw, ka, ano? Alam na lahat yan, te, ambisyosa ka. Hindi ako lutoera, be. Ay, hindi ko alam. Hindi ka na nga, Bakla, ambisyosa ka, te. bakla, hindi ka pa magaling mag-volleyball. Ay,
Pati pusta namin uuwi mo. Wala ba kang pambili? Anong inuwi mo? Wala ba Kailan? kang Bakla, kailan? Nakaraan, Nakaraan. Inuwi niyo yung pusta Ay, hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Sino Bakla, yun? alam mo yung sarili mo, te. Sino ba yung Denden? O, di ba ikaw yun? Bakla, hindi ako yung Bakla, Hindi ako kumuha yung kaya ambisyosa ka. Bakit? Wala ba kayong pambiling ulam? Ano naman pambiling ulam? Bakla? Ay, kami wala pambiling ulam. Bakit? Bakla, tuming katawan ko sa katawan mo. Bakit? Okay, eto na ang harapang tanong. Totoo bang bully itong si Den? Ayon, sasagutin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. Okay, so, teka muna, pakita muna natin para fair. Kasi nagpakita tayo ng kontesera look ni Alexa, di ba? Ito yon. So, ano naman ang kontesera look ni Den? Di ba? Daig pa ang manawag. Mama Mary ba yan? Ha? Okay. Uy, mahal ito, ha? Meron ka ring manager? Meron po. May manager ka din. Okay. Okay, so, ngayon, eto na ngayon ang tanong. Hindi lang kasi sila magkatunggali sa pagko-contest, pati sa volleyball at sa kanilang mga kaibigan. So, ikaw ba talaga ay nambubuli? Ma'am, alam po, personally po, syempre hindi naman po ako mambubuli kung wala pong dahilan. Okay. Syempre sila pong nag-i-start ng ng mga nila sa mga kaibigan ko rin po. Syempre, mga kaibigan ko, ipagtatanggol ko po yun. Ipagtatanggol mo pero hindi ka mambubuli. Ay, bakit naman mambubuli? Ikaw ngayon nambubuli, ikaw ngayon nagsisimula ng mambuli. Kayo ang nagsisimula. Kayo ang nasaktan lang kita, pero ikaw yung nambubuli. Diba? Pero kayo nagsisimula. Kayo nagsisimula. Bakit hindi mo tanong yung mga kaibigan mo na wala sa'yo? Sino? Di ba? Si EJ? Oo, bakit? Bakla, alam niya sa sarili niya. Alam niya sa sarili niya na binubuli mo siya pag lasing ka? Binubuli mo? Ano paglasing? Kailan ng bote? Tanungin mo si EJ, bakit hindi? Nandun daw kayo, nagiinom kayo sa taas? Bakit hindi? Di ba? Gawa-gawa ka? Go, tawagin mo si EJ. Mamaya, kakausapin ko sa EJ. Bakla, huwag kang ganun. Pag binato kita. Teka muna, Den. Pero ano ba, saan ba nang galing ito? Dati naman magkakaibigan kayong lahat. Tapos, pareho kasi yung contest sa sinasalihan nyo. Natural, magkakaroon ng ganun, di ba? Pagkapareho yung contest, tapos magkahiwalay pa kayo ng team sa volleyball. Siyempre, magkakaapikunan pagka nananalo yung isa, ikaw hindi. Di ba ganun, ano? Totoo yun. Sa totoo lang po talaga, magkasama pa rin po talaga kami sa volleyball. Umalis lang po talaga siya sa grupo. Ewan ko kung anong desisyon niya. Ewan ko kung anong gusto niyang palabasin. Kung bakit umalis siya na parang gusto niya siya yung biktima, siya yung binubuli. Di ba ang kapal ng mukha? O bakit ka umalis sa volleyball team? Natatoxic ka na po kasi ako, lalo na po sa kanya. Sobrang ano rin po kasi ng ugali niya po eh. Bakit ano? Pero siya'y nananalo. Minsan po. Siya'y nananalo sa mga Minsan, contest. kasi minsan ko din Ay, hindi naman po siya sa sumali. pageant po, 3 consecutive years po. Diba? Kaya hindi ka nananalo. Bakla, nabubulol lang ako. Nabubulol ka, hindi mo kayang i-pronounce. Bakla, alam mo yan. Minuto mo yan. Bakla. Ambisyosa ka. Diba? Ambisyosa ka. Alam mo sa sarili mo yan. Consecutive. Okay, ito ba'y tungkol sa pageant o sa volleyball? Ano naman ang nangyari dun sa volleyball? Sa volleyball po kasi napakadaya talaga nila. Crucial game na po talaga. Kasi kapag crucial game, hindi na po talaga pwedeng i-dead ball or parang kasing adaya kasi net na po, touching net po talaga. At alam niya yan. Okay. Alam niya yan. Tapos, yung pot money po is binigay sa katim nila. At ang sabi naman ng katim nila, yung pot money is siya ang nag-uwi. And then after nun, nung pagkabalik niya, yung katim ko na nagsabi no, na siya daw nag-uwi, hinablot nila, pinagtulungan nila. Syempre, rumesback kami. Teka muna, volleyball player din ako. Di ba may umpire yan? Meron po, pero yung sa amin po kasi walang referee, laro-laro lang, parang invite lang po sa may court na may net lang. Mahirap yun. Kailangan may magsasabi na on net o dead ball, may ganun dapat. May mga ganun instances po na nangyayari kapag ano po talaga sila, willing silang umamin kapag mabait pa sila, kapag di pa sila takot matalo. Kapag hindi pa sila takot matalo, umaamin sila. Kapag alam nilang same lang yung score, tapos hindi pa crucial. Pero kapag crucial na, dun po talaga yung pinaka-hard na nangyayari sa mga nagbabalibol kasi wala po talagang umaamin kahit nakita na po na kung anong nangyari.
hindi sila umaamin sa mga error nila. Hindi, lalo natin kung pag may pustahan kasi, di ba? Opo. Tapos friendly game. Talagang syempre mag-aanuhan yung mga yan. Eh kaya nga pag may pustahan, hindi pwedeng friendly game. Oo. Kailangan talaga may umpire ka dyan. yun nga. Kailangan may nagsasabi na, di ba? May ganun dapat. Huwag na kayo maglalaro ng walang referee. Ganoon po kasi sila sa amin po. Ganoon yung dinadiary po nila kami. Dinadiary na po namin sila. Ay, nagdadayaan! Dadayaan lang din po kami. Kaya bakit siya nagre-reklamo na madaya kami? Eh, madaya din naman siya. Ayun, ako. Sino ba talaga ang bully dito? Ayan, certified bully raw talaga itong si Den. Yan ang sasabihin ng kakampi ni Alexa. Pero may kakampi rin si Den, ha, na iba rin ang sinasabi. Kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula, pula, pula! Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Huwag kang pikon kung talo ka. Yan ang patutsada niya. Ito yung kakampi mo, Alexa. So malalaman natin, sino ba talaga yung bully at paano ba ito titigil? AJ, humarap ka na. Hi, AJ. Ay! Ay, grabe. Okay. Ang bilis mo, ha? Parang akala ko kalmado lang siya. Biglang Magnanaka. Marunong. nakaw siya, ha? May question po ako. Anong question mo? Parehas ba kayo ng manager Donita ng pinagkukuhaan ng damit? Posing nga kayong dalawa. Posing. Picture. Ayan, di ba? Pareho. Talaga ba, Ryle? Mamaya ka sa akin. So, ikaw pala yung nagyaya kay Den para maglaro ng volleyball. Yes po. Madadaya po talaga sila. Kulang na lang po mag-referee na lang sila. Dapat mag-referee na lang kayo, bakla. Bakla, alam mo sa sarili mo yan, te. Bakit Never ako maging madaya sa'yo, te. Bakit ka naiiyak, Den? Kaibigan ko po kasi si AJ, yung matali kong kaibigan. Kaibigan ko po siya, parang kababata ko po siya. Parang doon po siya natutulog sa bahay, doon din po ako natutulog sa kanila. Kaso lumipat lang po ako kasi nga bully siya. Bakla, dapat ikaw yung nakakaintindi sa akin, te. Kasi kaibigan Bakla, baguhin mo na yung ugali mo, 2025 na, te. Bakla, may mga ugali naman kayo, ba't iniintindi ko naman yun, ha? O ba't mag-ugali ko, hindi nyo iniintindi? Mas malala kasi yung ugali mo. Ano mas pala kahit ba, ano ba yung kahit kalalala pa yan? Bakla kapag kaibigan mo, unawain mo yan, te. Kahit na alam mo nakakasakit ka ng kaibigan mo, Kahit nakakasakit, te. Kahit nakakasakit. O paano yung mga verbal na sinasabi mo, di ba hindi masakit Babatuin mo yun? ng bote, hindi nakakasakit yun, bakla. Baka inuman mo ko. Lasing ako, di ba? Sabi mo lasing ka. Lasing ka. Paano kung tinamaan sa ulo yan, may pampagamot ka? pagkalasing mo. Tsaka hindi ka kausap ko si AJ. Ambisyosa ka, ikaw wala ka sa buhay ko. Wala ka rin naman sa buhay. Ambisyosa ka, bakla. Ambisyosa ka rin. Wala naman raw dapat ikainggit kay Alexa. Ang totoo, si Alexa daw ang mahilig magpapansin. Ayon yan kay Kim, ang kakampi ni Den. Kim, humarap ka na. Kim, palagay mo, nag-aya lang sila Alexa ng volleyball para mang-insulto? Ganon? Opo, ganun po talaga si Alexa. Marami po talaga siyang patutsyada. Mahilig siya magpapansin. Kahit po sa mga friend namin na lalaki, kahit di na po siya pinapansin ng mga friend namin lalaki, sige, ang papapansin niya, nilalayuan na siya. Sa circle po namin, marami po kami. Paano, be? Eh, di nga tayo nagsasama-sama na. Paano magpapapansin sa'yo? Isa ka papapansin Ayun po yung ka na. hilig niya. Yung magpapapansin. Paano siya nagpapapansin? Nagluluto ng pansin. Pagbabalibol. Kahit ano na po sa pagbabalibol, di na po siya inaaya. Hilig niya pa rin po mag-aya. Di na nga po siya naglilinis ng court, wala na nga pong bayad yung court. Ang kapal ng mukha, umuwi. Bakla, maglinis din kayo, te. Maglinis din kayo. Hinahapon ka na dayo. Sino ba malapit Kami na nagkakabit na net, kami pa nagtatanggal, maglilinis. Ganun po yung Tumatagal kayo kasi nakatambay kayo, pero yung mga bata naglilinis Kapal ang mukha niyo, uuwi Kapal din ang mukha mo. Uuwi kayo agad. Makapag-play lang kayo, tapos uuwi kayo agad. Hindi kayo naglilinis. Pati yung mga bata po talaga, nilalayuan na siya ng mga batang bakla. Tapos tinatakot niya kapag di naglilinis, tapos minsan niningyan niya pa ng barya sa court. O, di ba? Ay, Hihingi ang Kim. Si yung kaibigan po namin, lumaki na lang po yung kakainin niya ng barya. Dinaig niya pa yung Bombay sa amin, araw-araw siya nangihingi. Di ba? Binabaliktad nila ako. Saan ka nililipat?
sila po yung nanghihingi doon sa bata. Ay, bakit ako? Di ba kayo? Kayo yun. Kayo yun. Di ba? Binabato niyo sa akin. Ayun po yung pinakapangat ko lang. Napakasinungaling po niya talaga. Diba? Kahit sa marami siya patutsada, sa buhay-buhay po niya. Wala po siya. Doc Camille, di ba, yung level of maturity, yung pinag-aawayan nilang sinong mas maganda, naiinggit, yan ba'y talagang hindi maiwasan sa mga batang mga edad nila? Siguro kasi yun yung paraan nila para sabihin lang nila na it's an achievement on their part eh. Pag sinabi yung ganito yung nagawa ko, nagkaroon ako, naging first runner-up ako, ako yung nanalo, yung mga tipong ganon. Pero hindi nila nakikita na sana makita ninyo, pare-parehas, ano ba talaga yung asset? Kasi ang sinasabi nyo, yung sarili nyo, confidence. Ang pinag-uusapan natin dito, ang pagtungkol sa ganyan, maintindihan nyo sana ano ba ang pag-uugali at ano yung sinasabi natin na pagkatao. There's a big difference between behavior and character, di ba, Ate Coring? So sana makita nyo na pag sinabi ang behavior, yun yung mga actions yung ginagawa nyo ngayon na ganyan na hindi maganda. Pero yung pagkatao nyo, yun yung moral values na pinapakita nyo, yung tamang pag-uugali. Kung makikita yon sa inyo, kayo sana ay magiging mabuting modelo sa mga Bex na katulad yung kaedad. Kasi kahit nasabihin nyo na na bata pa kayo, pwede kayo mag-exude ng tinatawag nating maturity eh. Totoo yun eh. Kasi kita mo mga parinigan at pagandahan dyan, nagsimula ang kanilang sigalot. Pero sa aming pagbabalik, makinig naman kaya sila sa mga opinyon ng mga sausawero at sausawera at sa ating trio tagapayo. Malalaman natin kung may matututunan ang mga batang ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Mula! Harapin mo face to face. Uy, pero mahirap talaga yung natatalo ka, Di ba, Donits? Mahirap talaga, Ate Coring. Sa akin, Ate Coring, masakit talaga pag natalo ka. Kasi naranasan ko na yan eh. Dati, nag-aaral ako, gusto ko maging valedictorian. Pero since nga, dahil sa hirap ng buhay namin, wala akong time makapag-aral na maayos kasi I need to work. So kahit anong gusto kong makuha to, hindi talaga. So yun, tinanggap ko sa sarili ko na parang feeling ko, naku, parang hindi para sa akin talaga tong bagay na to or hindi ko siya kaya for the moment. Siguro kailangan ko munang kumuha ulit ng panahon para makuha yung mga bagay na gusto ko. And eto lang tandaan nyo, ako ang dami pinagdaan sa buhay, ang dami kong pagkatalo, pero may darating at darating sa inyo na panalo. Okay? Kung hindi man sa contest, baka sa buhay nyo, maging negosyante kayo, maging may-ari kayo ng kumpanya, maging artista kayo, ganun. So, everything na ginagawa natin, basta alam sa sarili natin, wala tayong ginagawang masama, meron swerte at magandang mangyayari sa buhay natin. So, yun ang isipin nyo. Hindi nyo pa alam. Ang buhay ay hindi beauty pageant. Yes. Ang talagang panalo sa buhay, yung magsumikap kayo sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ikaw, Ryle, anong tingin mo? Opo, papanoorin mo ulit, paulit-ulit, saan ako nagkamali. Para next time, alam mo na kung ano ang dapat mong bantayan sa sarili mo, sa grupo mo. Titignan mo din kung ano yung ginawa ng tama ng nanalo. Diba? Tapos i-incorporate mo yun and iisipin mo ano yung ginawa niya, anong hindi niya nagawa. Gagawin ko naman yung hindi niya nagawa. Self-improvement. Self-improvement, self-diagnosis. Kayo, anong tingin niyo ang solusyon Ay, nako, ito. sa problemang ito ng magkakaibigan? Unahin natin to. Ayan. Ikaw ba? Ito. Alika. Ayan, Ano sabi ng doktor sa'yo, ha? Ano gusto mo sabihin, Be? For me po, mas okay po siguro kung aayusin po natin yung mga kanya-kanyang problema. Yung pagiging inggit po, tapon po natin. More on passive po tayo. Hindi po yung ganun. Ayun. So, ayun po. Yung And I thank you. Yung about po sa may pageant po, kung natalo man po, tanggapin po natin. Ayun po, sabi po ni Kuya po, yung kung ano po yung hindi po nila nagawa, improve po natin sarili natin para mas pakita po natin sa susunod na laban po na kaya po natin natapatan po siya. Ganun. Para sa akin, kay Ma'am Alexa, ikaw ang title holder. So, pag title holder, mas mataas yung expectation sa'yo ng tao. Mas matalino ka.
So kung mas matalino ka, mas nakakaunawa ka kay Denden, lalo may malalim kayong pinagsamahan, magkababata ka mo kayo, dapat mas unawain mo siya. Kasi masakit yung natatalo eh. So ibig sabihin, meron siyang mga haka-haka o baka naman mga sulsul ng mga tropa nyo, kaibigan nyo, nasususulan lang kayo, huwag kayong makikinig basta-basta. Kung alam mo sa sarili mo, nakababata mo siya, lumaki kayo ng sabay, sa kanya ka maniwala, kumprontahin mo muna siya bago kayo maniwala sa ibang tao. Yun lang. Ayan, Dr. Love, paano ba ang dalawang magkaibigang ko-contest? Halimbawa, marami yan mula bunong braso hanggang bilyar, hanggang volleyball, basketball, nagkakapikunan talaga. Paano maiiwasan? Envy. Alam mo yung, envy? Inggit. Pumapasok yan doon sa, kahit sa mga magkaibigan, no? At yung envy ay isa sa mga 7 deadly sins, no? So, alisin natin yun sa isip natin. Pag may envy, may galit. Pag may galit, wala ka nang makikita maganda sa kapwa mo, no? Mga anak, tandaan nito. Yung napanalunan yung mga tropeyo at mga papuri sa stage, ek-ek yun. Ek-ek lang yun. Drama lang yan. Performances lang yan sa stage, sa entablado. Huwag kayo maniwalang maganda kayo. Hindi kayo maganda. Kasi yung ugaling pinakita nyo ngayon dito, pangit. Kahit na pangit ang mukha nyo, pag magandang ugali nyo, kagigiliwan namin kayo. Thank you very much. So, Attorney Kapunan, sakop ba ng batas ang pag-aaway tuwing may palaro? Oo, kasi... Kung nagkakasakitan siguro, ano? Miski na hindi nagkakasakitan, no, kasi ang bullying, hindi lang physical. Ang bullying ay verbal. At hindi lang yan, meron na tinatawag na safe space law, no? Dapat, miski na entablado, basketball court, volleyball court, dapat safe space ito. At yun, may parusa yun hanggang at the very, lalo na kung ulit-ulit. Kasi ang pambabastos, bawat pambabastos, ay isang kaso na yun. So pag ulit-ulit yung, ang dami-dami ng kaso, naku, hanggang 6 months to 6 years yan, kung seryoso. At if bullying, kung yung bullying, nagre-resulta ng physical injuries, iba pa yun. Lahat po tayo, bakla, tomboy, kung ano man, lahat po tayo ay human beings, tao. At human right natin ang magbigay ng dignidad, hindi lang sa iba, sa sarili natin. Yun lang. Thank you, Attorney Kapunan. Okay, so, Doc Camille, yung inggit, pwede, alam mo, kuminsan hindi talaga mapigilan, ano? Pero, paano ba natin magagamit yung inggit para tayo ay bumuti, imbis na sumama? Unang-una, pag nakita natin yung ano yung nakakaangat dun sa taong yon, pwede siya maging motivation para ma-improve mo yung sarili mo eh. Yun yung importante. Parang sinabi natin dito, sinabi nyo kanina dito, pangit ka. Pero kung makikita nyo kung ano yung kagandahan ng isang tao, more or less, dun kayo mag-i-improve. At napaka-importante yun. Tatandaan nyo, no, ang physical beauty, it fades. Pag tumanda kayo, nawawala na yan. Hindi na yun ang kagandahan na dapat ipakita nyo. Dapat nandun yung tinatawag nating attitude. Wherein, pag sinabi nating attitude, ito yung ano ka bilang isang tao. Tapos yung behavior nyo, yung pag sinabi kasing behavior, what you do, kung ano yung ginagawa mo. And then definitely, pag sinabi rin natin yung character, who you are. Pag nalaman nyo yung tatlong essence na yon ng pagkatao nyo, magugulat kayo kasi mag-i-exude kayo ng internal beauty na mas maganda at mas mamahalin kayo at re-respetuhin ng ibang tao. Correct. Naku, salamat sa ating mga eksperto. Sana naman nakikinig tayo. Nakikinig ba tayo? Wala dito sa atin ni isa na walang walang kasalanan. Lahat kayo dito may kasalanan. Marami din ako kasalanan pero hindi ko na ikukwento. Okay? Pati si Donita makasalanan din yan. Pati ito. Ako po hindi. Ha? Ako po daw hindi. Ikaw lang hindi. Dami kong alam sa'yo. Feeling sa Kristan ka, ha? O lahat tayo dito may mali. Okay? Yun ang isipin natin. Kaya sa pagbabalik natin,
alamin natin kung meron talaga silang natutunan. Ang dapat na friendly competition, ako nauwi sa personalan. Abangan natin ang magiging ending dito sa Face to Face Harapan. Harapin mo face to face. Alam nyo, kung titignan natin ang kanilang mga itsura, lahat naman sila maganda. Lahat naman kayo, pareho kayong maganda. Pero alam nyo, talagang sa at ako mahilig din ako sa contest dati sa eskwelahan. Papasok ka dyan, handa ka talaga sa pagkatalo. Hindi ibig sabihin hindi ka magaling, kaya lang isa lang ang pwedeng manalo eh. So, Inunawa ko po talaga siya nung umpisa kasi inunawa ko talaga kasi gusto ko nga ulit magsama ulit kami kapag birthday namin. dapat talaga. Kailan ang birthday ninyo? August 16. August. Wag niyong kalimutan akong tawagan, ako magpapaparty sa inyo. Malapit na din. Kung joint. Gusto ko joint. Okay? Huwag niyo kalimutan. Di ba sabi mo, ang kinikita mo sa bawat panalo mo, mga 2,000, ganyan. Kasi dito, sa face-to-face, lahat ay panalo. So, 2 kayong panalo. Okay. 2,500 to hindi lang ito 2. 2,500. Ikaw ang magbigay sa kanya ng premyo niya. Sige na. Bigay mo sa kanya premyo niya. Ikaw ang nanalo. Ang magbigay ng panalo niya. 2,500 din yan. Naku, napakahinhin. Napakahinhin naman ng Very demure. Ha? Very demure. Sino mo itong 2 ito, Talagang nagmamahala ng mga bading. Totoo na yan. Dapat totoo na yan. Dapat totoo na yan. Nako ang volleyball Next ako nga magre-referee sa inyo. Ayun, ang maganda. Si nagka-volleyball ka rin, Ben? Nag-volleyball ka din? Best libero po siya pala. Talaga? Magaling siya. In fairness, no. Magaling siyang tumiklop-tiklop, nakita mo, di ba? Oo nga. Oo, di ba? Dai, di ba? Asset yan. Asset yan. Mabuhay mga bakla! Mabuhay! Ayan. Alam po ninyo, marami pong uri ng contest, Maraming uri ng contest. Bata pa lang tayo, may talo, may panalo sa piko, habulan, sa baraha, sports, eskwelahan, sa pageant. Ang tunay na entablado o court ay ang entablado o court ng tunay na buhay, sabi nga ni Dr. Love. Yan ang tunay na entablado. Ang kailangan, hindi ang magandang damit o blush on. Ang kailangan ay magandang grado sa pag-graduate, sipag sa paghahanap ng trabaho, pagtrabaho ng matindi, at pagpapayaman sa marangal na paraan. Ayan. Kapag nakaambag na kayo sa buhay, nasusuportahan nyo ng inyong sarili at magulang, nakabili na kayo ng insurance, bahay, sasakyan, at nakakatulong pa kayo sa iba, abay yan ang tunay na winner sa buhay. Tama? Okay, so, yan ang totoong dapat koronahan. At kapag tayo ay winner sa buhay, lalo pat dapat sinasabayan ng pagtulong sa iba at pagpapakumbaba. Dahil totoo, hindi tayo parating nasa itaas. At depende sa ating pagsusumikap at ugali, hindi din tayo dapat parating nasa ibaba. Tama? Okay, matututunan nyo rin yan. Baka hindi nyo ako maintindihan ngayon. Mga 5 taon, balikan ninyo ako. Ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan!
nagnanakaw ng ulam. Masyado siya pabaya sa pusa niya. Kinakain po yung pagkain ng mga anak ko. Parang may isip na tao. Bukta nga yung pusa, nakakaintindi. Persian. Matalino. Nasa bahay lang po siya. Sa bahay, Hindi siya lumalabas. Hindi ka kinakausap po Ay, sa nako. sumagot. Pero ito lang ang pinag-aawayan nyo. Wala nang ibang pinag-uugatan. Kasi po, nung kabataan po namin, naging kami po ni Susan. Harapin mo face to face.